faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Mag-FPK Sunday muna tayo saglit, no? At medyo maganda po itong ating pag-uusapan ngayong araw na ito, no? Para sa ating FPK Sunday. At muli yan yung pong lingkod, Alj Dailison po ng Hillcrest Family Life Baptist Church. So yun, meron lang po akong iiwang mahalagang mensahe sa inyo, no? Alam niyo po na kaakibat na po natin sa araw-araw yung sa ating buhay yung media. Alam niyo naman po ang ibig sabihin ng media, no? So nandyan makikita natin ang Facebook, makikita natin ang Instagram, makikita natin ang TikTok, marami pang ibang platform, no? Subalit diyan ba nakakasiguro pa ba kayo na ang lahat ng ating napapanood diyan ay may katotohanan, no? Alam niyo naman po sa panahon ngayon, double time na ang ating kaaway, no? At ginagamit niya itong mga platform na to para makapandaya ng tao at diyan hindi po tayo ligtas, no? Gagawa ang paraan ng kalaban natin dahil diyan po siya magaling ang mandaya at manloko at magsinungaling, no? Nakarinig na po ba kayo saan sa mga ito tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? May mga nagsasabi dito na ito daw ay hindi totoo at isang haka-haka lamang, no? Well, bilang isang Kristiyano, alam natin dapat ang stand natin dito. Kaya dito mahalaga na dito pag-usapan muna natin saglit kung ano po ba ang ibig sabihin nito, no? Yan, madalas sa mga nagsasabi nito yung mga taong mataas ang pride, na naniniwala po ba kayo? No? Mataas ang pride, no? Madalas sa mga hindi naniniwala na may Diyos, at asahan natin na itong mga tao na to ay mga scoffers. Sila yung mga mapanlibak. Alam niyo po ba ibig sabihin ng mapanlibak? Sila yung mga manunuya, mapanghamak. So, yun, madalas ang kanilang argumento ay dinadaan nila sa pamamagitan ng pangungutya, no? Tayo pong lahat bilang isang Kristiyano ay madalas tayong nakakaparinig nito, no? At alam natin kung ano yung pandaraya, no? Alam natin kung ano yung mapanlinlang na mga salita. Minsan idinaririnig natin yan sa paraan ng pangungutya, no? Samahan niyo po akong basahin natin yung 2 Peter o ikalawang Pedro 3, chapter 3 verses 4 hanggang 6, no? At hayaan niyo pong basahin ko ito at ito po ay hinango natin sa magandang balita, Biblia. Sabi rito, no, verse 4, sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. Verse 5, sinasabi rito, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Verse 6, sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Pagpalain nawa ang ating binasa. So ano po ba ang konteksto ng ating binasa, no? Ang pangalawang sulat ni Apostol Pedro ay para sa kanyang minamahal, no? Meaning, mga mananampalataya na ito ay naglalaman ng mga paalala na ang layunin ay manatili silang maging banal at sikaping maging makadiyos. Yan po yung purpose kung bakit sinisikap ni Apostol Pedro na masulatan tong kanyang mga minamahal para magbigay paalala. Yan po ay matatagpo natin sa verse 11. At ito po ay narinig din natin kay Pastor Johnny sa kanyang mensahe, no? Yan. Dahil sa mga uling araw ay magsusulputan na parang mga kabutito, mga manunuyang ito para makapandaya. So makapag-brainwash at laganap na ito mula noon pa at hanggang sa ngayon. Alam natin yan, hindi yan lingid sa ating kaalaman, no? Naririnig natin yan. Kaya tayo bilang mga tagasunod ni Kristo ay pinaghahanda
at pinapaalahalanan na magsikap upang madatnan tayo ng Diyos ng may kapayapaan, banal at walang kapintasan. So yun po yung primary goal ng message ni Apostol Pedro, no? Para paalalahanan tayo upang hindi tayo madatnan na nasa ganung sitwasyon. Hindi tayo upang madatnan tayo ng Diyos ng may kapayapaan sa ating puso, banal at wala tayong kapintasan. Ngayon, ang ikatlong kabanata ng ikalawang Pedro ay tumatalakay sa pagdating ng Panginoon at sa mga taong nangungutya rito. Sinasabi ng mga scoffers, ano yung scoffers? Ibig sabihin po ng scoffers, yung mapanlibak, na sila yung mga mangungutya. Sabi rito, no, nasaan ang ipinangakong pagpaparito ni Kristo? Pagparito ni Kristo. Mula pa ng mamatay ang ating mga ninuno, pareho pa rin ang takbo ng mundo. Minsan napaisip ka po ba, no? At totoo ba yung sinasabi nila? Tagal na noon, pero bakit parang hindi naman darating si Kristo? No? Bakit parang hindi darating? So yan, sinasabi ng mga scoffers na mapanlibak na nasaan nga ang pinangakong pagpaparito ni Kristo. Yan. Dahil nakita nilang tila walang pagbabago, iniisip nilang hindi matutupad ang pangako ng Diyos. So, sa talatang 5 hanggang 6 naman, ang sabi dito, no, pinaalala dito ni Pedro na sinasadya nilang kalimutan ng kasaysayan. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. At yan po ay mababasa natin sa Genesis. Mababasa din po natin yan sa John 1:1. No? At sa pamamagitan din ng kanyang salita ay dumating ang malaking baha noong panahon ni Noe na naghatid ng paghatol sa makasalanang sanlibutan. So dito, pinapakita nito na ang Diyos ay kumikilos sa tamang panahon at tapat sa kanyang salita. So maliwanag po yan, no? So tatlo po yung mahalagang mensahe na meron tayong iiwan dito, no? Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Yan ang number 1, no? So yung tila pagkaantala ng katuparan ay hindi nangangahulugan na nakalimot ang Diyos, no? O hindi niya tutuparin ito. Hindi tutuparin ng Diyos na sa kanyang pangako na ang Panginoong Jesus ay magbabalik. So yan, antila pagkaantala ng katuparan na hindi nangangahulugang pagkakalimot, no? So yan, napakahalaga po yan na matandaan po natin yan. Ang kasaysayan ay patunay na ng kapangyarihan at paghatol ng Diyos, at ang paglikha ng mundo at ang malaking baha ay nagpapakita na ang Diyos ay may kapangyarihang lumika, magpanatili at humatol ayon sa kanyang kalooban. Yan. Kaya ang pangalawa, mag-iingat po tayo sa mapanlinlang na mga mapanlibak, no? Yan. May mga taong sadyang binabaliwala ang katotohanan upang bigyang katwiran ang kanilang pananaw. Inihikayat ang mga mananampalataya na manatiling matatag at magtiwala sa salita ng Diyos sa halip na sa opinyon ng mga nangungutya. Yan. Sa kabuuan, tinuturo ng ikalawang Pedro na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang salita ay maaasahan at ang mga pangako at paghatol niya ay tiyak na matutupad sa kanyang itinakdang panahon. Tandaan po natin na dito sa ating mensaheng narinig, no, na tapat ang Diyos sa kanyang salita. Yan. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Pangalawa. Yung pangatlo, mag-iingat po tayo sa panlilinlang ng mga mapanlibak. Yan. Sana po ay na-bless po kayo sa ating mensahe ngayon, no? Tandaan po natin na double time po ang kalaban. Bilang tagapagpaalala, marami po sa atin mga pastor, mga preacher po ng Hillcrest Family Life Baptist Church na hindi po magsasamang magpaalala sa bawat isa, maging sa aming sarili din po, no? Alam po namin na masigasig ang kalaban para tayo po ay malinlang, madaya. So iniiwasan po natin yan dahil gusto natin na ang bawat isa sa atin ay maging sa pamilya natin na wag po tayong madatnan na tayo ay wala
sa kabanalan, wala tayo sa linya, no? Wala tayo sa hindi karapat-dapat na posisyon, no? Ang dapat tayo bilang isang Kristiyano ay madatnan po tayo ng may malinis, may kabanalan, at sumusunod tayo sa Panginoon. Yan, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito na aming narinig, Panginoon, na nagpapaalala na sa mga huling araw, Panginoon, ay magsusulputan ang mga mandaraya at mapaninlang at pangutya. Panginoon, iligtas niyo po kami sa mga taong ito na huwag kaming malinlang, huwag kaming madaya, Panginoon. Lord, Panginoon, yung mensahe na ito, Panginoon, naway tumimo sa aming puso at tatandaan namin sa lahat ng oras na walang pandaraya na dapat na makadaig sa amin, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na ito po'y dinaig nyo na noon pa man, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan nyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.